Itong si bro ay nagpagupit sa iba. 2 days pa lang yung gupit niya. Nagtaksil kasi siya sa akin mga bro. Ayan tuloy. Papaayos siya ng gupit sa akin ngayon. Siyempre lulupitan natin yan para hindi na siya magtaksil. Ang una natin gagawin ay aayusin muna natin tong cute na taper na ginawa sa kanya. At i-clipper overcomb muna natin yung mga sobra-sobra. Nakapagpagupit lang naman daw din kasi siya sa iba kasi syempre busy ako palagi kaya hindi ko na siya na-accommodate. Ngayon nagbook siya ng appointment para sure na magugupitan si tropa. Kaya syempre bibirahin natin to ng mga pang malakasan nating obra. Ang ipapagupit niya lang naman kahit ano na lang daw basta maayos yung gupit niya. Sabi ko naman i-refresh lang natin tong ginupit sa'yo, yung dapat na itsura ng gupit sa'yo. Dahil yun lang din naman talaga yung request niya. So, ang gagawin natin dito is low taper fade. Kaso nga lang medyo tumaas na yung transition. Kaya, gagawin natin is low to mid taper fade. So, nagsimula sa low yung transition at matatapos sa mid na parang mid taper fade. Pero may matitira pa rin shadow sa ilalim na parang low taper fade. Kaya sa mga ka-aspiring natin dyan, kung nakita nyo yung una niyang gupit, mamahaling barbershop yun mga bro. 400 to 600 yung singilan ng barbershop na yun. Hindi ko na babanggitin kung anong barbershop yun, pero sobrang kilalang barbershop yun. Lakasan lang talaga ng loob. Isipin nyo kung mas maganda pa dun yung gawa nyo. Tapos natatakot pa rin kayong mamasukan. Huwag kayong matakot pare, lakasan lang ng loob yan. Kung yung ganong klaseng gupit nga, kayang sumingil ng 400 pesos, mas maganda pa dun yung gupit mo. Tapos mas mura pa yung singil. Why not, diba? Sa una mga ka-aspiring, nakakatakot talaga mga muhan or magtrabaho sa barbershop, lalo na tao ang ginugupitan natin. Possible na magalit sila kapag nakapangita natin yung gupit natin sa kanila. Pero kasama yun sa barbering mga ka-aspiring. Halos lahat ng barbero nagdaan sa point na ganun. Pero kapag nalagpasan mo na yung stage na yun, ayahay na talaga ang buhay mo pare. Balik tayo sa usapan dito kay tropa. Susubukan nating isalba yung gupit niya kanina. Dito sa likod ay tinastasan na natin yung taper fade. Mukha lang mataas yan pero saktong-sakto lang yan mga pare. Malaki pa ang bagay na magagawa natin dito kay tropa dahil hindi naman talaga din na-damage yung mga bulk na iniingatan natin. At kung mapapanood man to ng gumawa dito kay tropa, believe din ako sa iyo pare dahil malapit na rin sa katotohanan. Konting practice na lang at experience, matik. Magiging in-demand ka dyan sa barbershop na kinatatayuan mo ngayon. Lahat tayo nagdaan sa stage na ganito. Ako dati mas pangit pa dun yung gupit ko sa totoo lang. Dati banong-bano rin talaga ako gumupit. Nag-start din ako from zero knowledge to something. Kaya hindi ko rin masisisi ang mga kabaro natin na nagsa-start pa lang sa journey nila as a barber. Sa totoo, mga bago ngayon, may ikukumpara ko sa akin ng 3 years na akong nagugupit. Isipin nyo yun. Yung 1 week nyo lang na pinag-aralan, katumbas sa akin ng 3 taon. Ganong katagal yung progress ko sa barber. Dahil wala talaga akong video na napapanood nun. Sa probinsya namin, walang signal. Natuto ko sa sarili kong pamamaraan. At sa tulong din ng mga nakakasama ko sa barbershop nun, nakakapanood-nood na rin ako sa kanila. Kumukuha ng mga paunti-unting technique. At dumating sa point na nakakapanood na rin ako ng mga modern haircut. At doon ako mas lalong nag-grow at sinubukang i-execute or i-mix yung gupit at gumawa ng sariling obra. Ito na ako ngayon mga ka-aspiring, kahit papano nagbunga. Sana nai-inspire kayo sa mga video na ina-upload ko at hindi nayayabangan sa mga pinagsasasabi ko. Reality wise kumbaga. Ang mga pinagdadadada ko ay pawang katotohanan lamang pare. Balik natin kay tropa ang istorya. Ang napansin ko lang dito sa last haircut niya ay hindi masyadong nakalayer. Kaya sobrang bigat ng lahat. Hindi maganda yung flow, hindi masyadong makita yung texture at hindi rin maayusan. Yun yung nagiging epekto kapag hindi maayos yung pagkakalayer sa mga buhok natin. Kahit gaano pa karaming texture ang ilagay mo sa buhok, kung hindi to nakalayer, walang mangyayari. Kahit sobrang texture to, walang epekto. Ngayon na naayos na natin ang layering, punta na tayo sa texturing. Texturing, ang ginagawa natin dyan is point cutting or maninipis lang na texture ang nilalagay natin sa buhok ni tropa. Ito ang lubusang makakabuhay sa gupit neto ni tropa na gusto niyang maging. Ang nangyari na ngayon is low to mid taper fade, textured,
long fringe na naka-blowout sa likod. Moment of truth na mga pare. Gamitan natin ang diffuser para mas matuyo ng natural, para mas lumabas ang texture, para mas mapalabas ang dating angas si tropa. Ngayon kayo nang bahalang humusga kung naayos nga ba talaga.